nakakababang puso, Panginoon, at humingi ng mga kapatawaran sa aming mga kasalanan, no, God. Minsan pa, Panginoon, dinadalangin pa rin po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng mga nabanggit sa unahan, Panginoon, ang mga announcement, Panginoon. Yes, so God, tulungan niyo rin po, Panginoon, mga healing request, Panginoon, pagalingin niyo po, Panginoon, may mga karamdaman, Panginoon. Ang mga nabanggit, Panginoon, mga healing request, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon. Complete healing pa rin po, Panginoon, pagkita niyo sila ng banal na dugo, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga sa online, Panginoon, pagpalaan niyo rin po sila, Panginoon. Huwag gawain, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dinadalangin pa rin po namin ang pagsama mo ng banal na Espiritu, Panginoon. Maging sa mga banal na salita mo na ay pag-aaralan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maging bukas sa aming isipan at puso sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, maging sa paglabas namin sa indesyo, Panginoon. Na yung binagawa ka sa aming buhay at hindi na kami katulad na dati. At nagpabago sa aming buhay, Panginoon. Ito ang aming salamat na langit, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, isang pa, nawitan natin. Oo, isang nawitin. I got my mind made up, man. Magandang umaga sa inyong lahat. Kinagagala ko po kayo ng mga kasama na sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Okay, sa ating po mga karagdagang announcement. So, dahil sa ngayon ay pinahihintulutan na pwede na ulit tayo na lumabas. Ibig sabihin, yung gawain ng ating Panginoon ay hindi na masyadong control dahil hindi na masyadong i-implement yung social distancing. Lumabas na kami kagabi ni Cherry bumili ako ng gamot. So, sa gitna, dikit-dikit na ang tao, wala nang social distancing. Kaya sinabi ni Pastor Rico Herrera ay simulan daw uli natin ang ating impacting. So, meron tayong impacting sa Nabutas sa ano pa ni Jonan, ni Pastor Jonan, January, second week, hindi pa nabanggit. Pero yung sa akin ay sinabi ni Pastor Rico Herrera last Thursday ng February. So, doon natin gaganapin. So, maghanda kayo. Amen. So, palagay ko, hindi na mapipigil ito. Amen. Yung ating banda roon at banda rito ay medyo maganda na. Kasi doon natin yan gaganapin court ng hindi man tayo pumigil o umubra doon sa plaza eh. No? Ganda sana doon sa plaza. Pero hindi ka umubra doon sa plaza. Siguro, alam ko na. Subok na. Ang umuubra lang doon yung mga bulag na kumakita ng This is my way. Yun na narinig natin na, di ba? Doon sa kinakanta ng mga bulag, ganda ng sounds nila eh. Hindi sa plaza, sa harap mismo ng simbahan Katoliko. Doon talaga mismo pinakinggan ko nga, sabi ko, ganda ng musika na yun ah. Tugtugan yung tumutugtog kasi namigay kami doon, ang daming tao. Kaya kinakanta nga yung gano'n, kinakanta. Put your head on my shoulder. Sabi ko, baka ayos yun ah. Mga matatandang bulag pala kumakanta.
may nagbibigay ng mga limos na ano. Doon mismo sa may hagdanan, yung medyo pasok lang ng kaunti, sa loob ng bakuran na simbahan Katoliko. Nung nakita ko yun, tumingala ako doon sa kampana. Awa, tahimik ang kampana ah. Tahimik na tahimik, isbur na isbur. Yeah. Pero nung tayo ang nagano doon, nung ginamit natin yung plaza, nung magsalita si Renato Sicilia, sinabi niya, ako po'y negosyante, negosyanteng babaero, doon simula ngayon, hanggang sa matapos, hanggang mangaral si Pastor Mel Bianco, walang tigil. Sabi ko, wala na, hindi naman kaintindihan. Pero nung makita ko nga itong nakaraan, wala na namigay tayo. Kanta na mo talaga naman. Mga kanta ng mga kasalibutan ay pinapayagan nila. Pero sabi ko, bias talaga itong simbahan na ito. Dapat talaga dito makakilala ito sa Panginoon. Ito. Kasi hindi na ako nag-ano na mag-anuwi tayo doon. Hindi tayo uubra doon kahit anong laki ng ang naubra lang doon, yung mga speaker na ang lalakas, lalaki, ang sinasagawa yan, Miss Day. Our contestant number 1, Miss Gay sa Barangay San Jose. Yung bakla, ganun-ganun. Tinitingnan ko yung kampana, tahimik na tahimik. Yeah, kaya panahon na para makalaya ang ating bansa, ang ating bayan sa Panginoon. Kasi yung ganon, kung pinapayagan mo yung mga ganon, mga lesbian na ganon, dapat payagan mo rin yung makatwiran. Salita ng Diyos. Pinapayagan nga di ba? Kaya hindi na, kaya huwag na tayo doon. Doon tayo sa may court ng doon tayo sa may court ng Hingapaw, yung doon. Kasi dadalhin ng bakla, sigurado ko dadalhin nila yung instrumento nila, yung kanilang avenger, dadalhin din nila yung doon, yung kanilang mga kwan, yung kanilang mga props. So, ano natin. So, isang buwan pa, mahigit. Pwede pa kayong mamasko at yung napaskuhan ninyo. I-pledge ninyo sa... Hindi, joke lang yun na. Ibig sabihin, hindi naman tayo gagastos doon ng Kaya lang, ang gastos lang natin doon, Diyos lamang at saka, Diyos lamang at saka yung tawag dito, suman. Bili na tayo ng suman. Wala na tayong ipa-hotel doon, wala tayong ipabuan doon. Nagkausapin ko si Pastor dito na yun lang ang ating wala nang alam naman nila yun, pioneering pa rin tayo naman hanggang ngayon. So, panalangin natin, anong tama nung anong kalamsan nun? Anong araw yun? Thursday yun, pero anong date nun? Wala na pala yan, ano na pala yan. Doon. Tingnan mo dyan kay Bethel na kalendaryo. Last Thursday ng February. Last Thursday? Ha? 30 ba lang? 25. 24 na February. So, yun ang natin. Paghandaan natin yun. So paghandaan nyo na rin yun doon sa mga maapoy ang puso. Ngayon, ang panahon para maganda kayo dahil iikot na yan. Wala kayo. Iikot na tayo na kung sa bayan. Tondo, sunod-sunod na yan. Agig, sa Kupang Alabang, kasi andun yung mga natin, kapatid natin na church na under ng ating mother church, ng Baclaran. So, panalangin ninyo, ngayon pala mag-aaral na kayo. Kaya nga sabi ko nga kay Elda, hindi ka rin naman makakapaglingkod sa Panginoon. Wala ka talagang income kahit malaka kunti-kunti. Kasi nga, hindi ka makakasama sa mga impacting, sa mga hindi mo ma-enjoy kung anong ginagawa ng Panginoon sa bayang-bayan. Okay, so yun lang ang ating ilang mga babalita. Wala na akong nalimutan. So wala na akong nalimutan na
I-announce nyo na naman yung iba kasi ina-announce na ni Gaisel sa sa GC group chat ng Tatay dito sa Antipolo. Meron akong nakita doon, ewan ko, dito pang ano nga yun? Photoshoot ba yun? Ano purpose mo na yung photoshoot na yun? Ha? Ha? And day of the month, di ba? Yun yung yun nga pala. Okay, so yun lang. Dahil sa ito ay Sunday, talagang regular natin patambahan. Nangiligaw tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Kailangan natin suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Dahil una, international tayo, may another church natin, ang pinakang lola ng church na ito ay Guam. So, pero wala tayong suporta sa Guam. Andun lang yung picture natin. Pero wala tayong suporta na galing sa kanila. Dahil una, ang church na ito, ang prinsipyo ng church na ito, tatayo sa sarili paa. Pero yung kanilang moral support, yung kanilang panalangin, yung kanilang spiritual na ay kasama natin. Amen. Pero tayo, kasi yung ating prinsipyo, at yun ang prinsipyo ng Bible. Amen. Ang church ay tatayo sa pamamagitan ng kanyang sarili pa. Dapat tayo ay sumulong, umunlad. Ang sabi nga ni Pastor Boy, hindi ko makalimutan na ang isang established na church hindi nakikita sa dami ng tao. Hindi nakikita daw yan sa dami ng tao. Dahil marami mga church sa ngayon, napakadami ng tao, bumibila sila ng 200. Pero sila'y makatayo dahil doon sa suporta. Yung iba galing sa Korea. Kaya pag nawala yung suporta, bagsak yung church. Yung iba naman, sa aking pakikot-ikot dito, ang nakita ko dito, lalo na doon sa Inday, subdivision. Oo, kung nakakapasok kayo. Dati kasi nagtatricycle ako dito para suportahan ang gawain ng Diyos. Nakapasok ko doon, ang halos ng church doon, ang gaganda ng church, nasa bahay. Bahay talaga, pero church, yung garahe, ginagawang church. Tapos ang nakikita ko, ang dami sasakyan, may mga van, okay ka ko nga sa ito, gaganda naman yung church dito Pero bakit nasa bahay? Andun. So isa lang lumalaro sa isipan ko, ang pastor doon, negosyante. May-ari na siya yung doon. Hinahati na ang oras. Walang kasama doon, kaya lang, ang ibig ko lang sabihin doon, pag nawala na yung pastor, sarado ang church. Kasi nga walang sumusuporta. Nakaasa sila sa Koreano, sa iba, sa mga iba, nagsusulislit, hindi natin pinapayagan ang ganun. Ang isang sign ng isang church ay established kahit mawala ang pastor, tuloy pa rin ang church. Tumatayo dahil ang mananampalataya ang dahilan kung bakit tumatayo ang church. Yun ang prinsipyo natin. So sa ngayon, dahil puro mga estudyante pa kayo, pero hindi lahat. Dahil iba sa inyo, yes, estudyante, pero yung iba sa inyo may trabaho na. Tulad ni Pete, tulad ni si JL, John Michael Santos, may trabaho. Estudyante yan, pero may trabaho yan. Ito si Casey, estudyante yan, pero may trabaho pa rin yan. Yung iba doon ay halos wala na. Ito si JR. Sinurrender mo na ba? Sinurrender na daw niya yung aksi niya. Talagang hindi naman natanggap ng ano niya. Sa kanya lang yun ibig sa inyo. Hindi ibig sabihin, gayahin ninyo. Hindi sa kanya lang yun. Ang puso niya yun. So, yun yun. So, yung iba sa ating mga estudyante na.
Nawa naman natin yun. Pero tulad nga na ako sinabi, kaya natin ito ginagawa upang maunawaan natin. Amen. Sabi kasi ng Bible, ituruan mo ng bata hanggat sa sa'yo maliit pa upang kalakihan niya. Amen. Yun ang dapat natin isang maunawaan natin. Kaya tinuturo natin ito. Kung hindi natin masabi, hindi mo sinabing iiwanan ko ito. Kasi matanda na ako, dito na ako. Ayaw ko na kung saan ako nakapunta. Batangas, Lukban, ayaw ko na, dito na ako. Dito na ako. Kaya pinakuha ko na ng lupa. Pero ibig sabihin, kung sakali man kami ilipat, alisin sa lugar na ito, tuloy pa rin ang gawain ng Diyos. Dahil naunawaan ninyo na ang gawain ng Diyos, amen, ay tumatayo hindi lang dahil sa isang tao, kundi dahil sinusuportahan ninyo. Amen? Yun ang itinuturo natin dito. So, ngayon, tayo ay lilikom ng pananalapi. May maintenance tayo dito. Nagbabayad tayo ng building. Nagbabayad tayo ng nahamon nga ako sa totoo lang. Hindi natin church member. Pero kahapon, Miyerkules ng gabi, natabot siya. Yan ang binarabanggit ko siya. Pastor, tithes ko po. Meron kang church na iyo eh. Doon mo ibigay yan. Hindi, Pastor. Ayos lang naman tayo ng alam. Gusto ko po sa inyo magbigay ito sa inyo. Itinanggap ko dahil ang ko kasi puso niya yun eh. Nakakahamon. Di ba? Nauunawaan ng mga hindi naman hihiti mo na ating libro. Pero nauunawaan nila na ang gawain ng Diyos ay kailangan ay suportahan. Ay patutuo ko na sa inyo dito yun. Yung ating church mo sa Baclaran. Hindi sa panahon ni Pastor Rico. Pero alam ko ngayon si Pastor Rico ay meron din sumusuporta sa kanya doon. Panahon ng isang pastor na pinalitan niya ay nakarating sa amin yun at pinanggit na sa konferensya. Meron din Chinese doon sa Baclaran, kapitbahay nila. Pero nagbibigay, may-ari siya doon ng hardware. Nagbibigay siya ng tithes, pero hindi siya gumagalit. May nahamon niya na ang gawain ng Diyos ay kailangan suportahan. Dahil walang grupo na nagtatagumpay na tumatayo na walang benefactor o walang sumusuporta. Lahat yan meron. Kahit pa yan ay satanista, kahit pa yan ay BBM, o Lenny, Disco, lahat yan meron yan. Yung mga gustong maglingkod sa bayan, meron yan. Kaya naunawaan yun ng mga tao kung nasa labas. Kaya kung naunawaan nila, ay kailangan maunawaan din natin. Maging hamon sa atin yun. Kung naunawaan nila yun, ay kailangan maunawaan din natin. Sa Lukban nga, mayroong gumawa niya, yung mismo may-ari ng building. Pinagamit niya yung building niya. Meron pa nung isa, isang building doon. Tinuro ko nga kay mama na dumaan kami kahapon. Sabi ko, itong building na ito, pinagagamit sa church. Kaya lang, dahil na meron na tayong building na ginagamit doon, hindi na natin nagamit. Hindi ko lang may turnover doon sa dahil hindi kilala yung pastor doon na kuwan. So, meron mga taong gano'n, kaya panalangin din natin sa Panginoon. Amen? Praise God, ang gawain ng Diyos. Amen, ay maunawaan ng mga tao na kailangan ito ang suportahan. Amen? Dahil kahit gano'ng katanda ang prinsipyo, kalkala ng isang grupo kung hindi susuportahan, mahihirapan. Amen? So yun ang dahilan kung bakit tayo lumiligo ng pananalapi. At dyan, ibinabalik yan ng ating Panginoon. Kaya ng mga hospital yung aking manugang, kung hindi pa nga sana lalabas, talaga magpapastil na ako ng namin. Yun ang nangyata ng aking mga manugang talaga na buti na lang, lumabas. Lumabas na kaagad ng Nag-iisip na talaga ako magpastil na ng tumaas yung blood sugar niya, 900. Ay, 900.
498. Wala ka malapit na sa 500. Malapit sa 500 ano. So nang-nervous na yung asawa. Kasi tuturo ka na yun, ano na yun, sabi nila, magkano, 15,000, magiging ano, ba, sabi ko. Alam nyo, binabanggit ko lang sa Panginoon, Lord. Kaya ako nagiging panatag pa rin, dahil sabi ko nga, Lord, kilala mo ang sambahayan ito, mag-asawa nito, Panginoon. Kilala mo ang kanilang puso. Ibalik mo sa kanila, sa anumang paraan, ang mga bagay na ginagawa nila sa gawain mo. Yung mga dahilan kaya panatag ang ano ko, dahil sabi ko, ang Diyos ay makatuwi, ang Diyos ay matuwi. Alam niya kung ano yung nararapat. Kaya yun, purihin ng Panginoon, nakakapagpaawit mo ulit. So, pwede na ulit bumili ng mga aning na puti na 1.5. Hallelujah. Okay, nilipat tayo na panataloy na umahaba tuloy tayo na napawala tayo sa control tuloy. Okay, awagan ko siya Nero, tayo hindi ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon ng Diyos. Amen. Praise God. Tayo manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Sa iyong biyaya na iyong ginagawa, dakilang Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, dakilang Diyos. Bless mo po, Panginoon, ang kanilang buhay, O God, patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng bagay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Balitan ulit natin na Panginoon. Minsan pa, I got my mind to love the Lord. Amen. Okay. Praise God. Amen. Kaya tayo po ngayon ay nasa tahanan ng ating Panginoong Diyos dahil nais natin paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang, mayroong mga ibang mga tao minsan hindi nila naunawaan. Amen. Ibig sabihin na ating paglingkod sa Panginoon. Ang kaisipan kasi ng sanlibutan, ang religion, kung ipapaliwanag nila sa kanyang kaisipan, ang kaisipan ng relihiyon ay ang pakikipag-ugnayan sa Diyos at ugnayan sa sanlibutan. Yan ang nakikita ko. Ang pagkaunawa nila, pwede silang maglingkod sa Panginoon at the same time, may ugnayan pa rin sila sa sanlibutan. Yung kasi ang ano yun ang ano ng sanlibutan ng religion. Pero makikita natin, meron silang panahon sa religion, meron din panahon sila sa sanlibutan. Ibig sabihin, parang napakabihira, matindi ako sa daliri ang mga simbahan na nagtuturo na kailangan putulin ang ugnayan sa sanlibutan. Kung hindi kalilimutan na sinabi rin ng ating Panginoon, hindi ka po pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Tama naman. Di ba? Hindi ka po pwede maglingkod sa dalawang Panginoon dahil iibigin mo ang isa, kapuputan mo ang pangalawa.
Yun yung sabi ng ating Panginoon. Si Mama, ito laging namamangha. Dahil si Mama kasi marami siya naging mga malapit na kaibigan na nakikita nila, yung kaibigan niya, ako naging Christian, na pinapahayag nilang mga Christian sila. Pero yung tunay nila papunta sa sanlibutan, yung relasyon nila sa sanlibutan, ugnayan nila sa sanlibutan, hindi nila pinuputol. Tulad nito, itong ano ba yun? Wednesday? Yeah. Medyo nahirap ang system. Habang kami mga dito, yung sumasabay, Lunes, nang tayo'y magkakilala. Yeah. Habang kami nangangaral dito, sumasabay doon, hininaan na. Buti na nga, hininaan lang nila. Doon nahihiya ka rin sila. Nagtataka si Mama na ano siya dahil sabi niya, Papa, sa kanila talaga, gano'n ano? Wala din sila na ano sila, pero andun pa rin sila sa pakikisalamuha sa sanlibutan. Yan kasi ang religion. Nakakita ka naman ng relihiyon na totally tinutol nila yung kanilang ugnayan sa sanlibutan. Ha? May nakita ka na bang ganong relihiyon? Yun ang isang dahilan kung bakit si Agapito III o yung court na yun ay naligtas. Dahil nakita nga niya yung katotohanan dahil sa kanilang ano ay gano'n. Ang taas ng respeto nila, ang dami nilang ang dami nilang matataas na salita na binabanggit na sila lamang ang ligtas. Pero makikita mo, ayaw nilang putulin yung ugnayan nila sa sanlibutan. Hindi lang sa kanila, nagdadrugs. Hindi na nagdadrugs, yung iba, nagbibenta ng shabu. Yan. At kami naniniwala, hindi bago ito sa inyo, alam niyo ito, ganito ang ibang napang-aming simbahan. Active sila sa Diyos, pero yung pagiging aktibo nila sa sanlibutan, hindi nawawala. Pinagsasabay nila yun. Kaya yung mga sinasabi ko, hindi kasaabutan ang religion. So yun ang ano ng sanlibutan. Kaya may sa umagang ito, kaya nais ko mangusap ngayon, sa umagang ito, pinaksaan ko ito sa simpleng paksain, the problem of serving God. Ang una, basahin ko na natin ang ating teksto. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2, ay ganito, sabi, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya nga mga kapatid, pinamamalit ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi makikiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang malaman ninyo, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang unang problema na makikita natin sa panahon natin ngayon, service to God with the principle of the world. Maraming mga tao sa ngayon na naglilingkod sa Panginoon at taglay pa rin nila yung prinsipyo ng sanlibutan. Sige, binanggit sa akin na naman yung isang araw. Yung parang ilang natin ang galing. Baka nakita ko yung nakalulin natin sa atin ay sa ibang fellowship na namin sa atin. Nakita ko, hindi ko na kinausap kasi lasing na naman eh. Pag narito yun, tinatanong kong ni JR, ano ang pangalan mo? Hindi ko alam, sige lang tanongin mo, alam ni Tindio.
Totoo, pakasol talaga yan. Nangyari kayo, dyan namin, ayun yun. Ang tama naman lasing eh. Pero yung natin natin dyan, hindi maubusan ng anong sinasabi. Hindi mo Panginoon. Kasi yun ang kanilang pagkaunawa. Maglilingkod sila sa Panginoon, pero yung prinsipyo, yung kaisipan ng sanlibutan, taglay pa rin nila. Kaya nga, kahit doon sa lukban ko, nung ako pinasa lukban, pagka nung araw, nang may kasabay na, okasyon ng sanlibutan, ang nakikira lang na aking listener, si Sister Mercy at si Brother Johnny. Pa si Johnny. Pero pagka namin puntos, Amen! Hallelujah! Timing na kami noon, hindi namamali. Minsan nga, hindi sinasadya ko na yung ano eh. Pero na, yung timing talaga yung salita niya, Amen! Praise the Lord! Pero tulog. Sabi ko, nakakawin ito. Dadalawa lang. Sister Mercy lang at si Johnny. Pag mayroong nakakasabay. Kaya nga nagtaka ko, wala si ano eh. Kaya meron, sabi ko, piyesta ah. Sino ba yung panilo? Nagigit ka lang pagkasabay. Sabi ko, piyesta. Nandala, alam ko naman yun eh, may ibang kailan yan, hindi naman yun. Kilala ko naman yun, ayaw na si Lord. So, hindi maiwasan talaga yun. Hindi maiwasan. Kasi nga yun ang pagkaunawa nila. Ang tao ay naglilingkod sa Panginoon na taglay pa rin yung prinsipyo ng sanlibutan. Na ang sanlibutan ay hindi mo pa rin dapat talikuran. Yun ang pagkaunawa nila. Hindi mo pa rin dapat talikuran ng sanlibutan. Kaya napakaraming fellowship sa totoo lang na naglilingkod sila, natangkay na nila ang prinsipyo ng sanlibutan. Kaya nga may mga tao na ang unawa pa rin nila, pag nakadalo ka ng linggo ng umaga o linggo ng gabi, hindi ka nadadalo sa susunod na gathering. O liban na lang talaga doon sa Marisol na doon talaga na yung anak ko kaya lang nakakatalo dito talaga yan. Dito nakatira yan. Pero sa call center yan. Kaya minsan yan, hindi na makadami, hindi na makatugtog. Ang ganda pa naman ng boses niya. Parang, kumanta ka naman yan. Talagang dapat talagang itago na lang. Kaya lang, hindi na siya makaano. Dahil ito na nga. Ayun, parang vampira eh. Sa umaga gising. Tulog sa gabi gising. Kaya kung nais kong bigyan ng pansin dito, pansinin natin ang ating teksto, balikan natin ang sabi rito. Pansinin natin. Ano sabi rito? Ang sabi rito sa wikang English that we present your bodies katawan. Ang sabi rito, na inyong iharap ang inyong mga katawan. Ang unang binanggit ay katawan. Hindi ka pa po pwedeng maglingkod sa Panginoon na hindi kumpleto ang iyong katawan. Yun ang ibig sabihin yun eh. Nabasa niyo ba? Ulitin ko, basahin ko ulit yung ating teksto para makuha ninyo maigi. Ang sabi nito, babanggitin ko ulit. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alam-alam sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Kaya dapat talaga, sa totoo lang yung ating katawan, ang unang-una nating inihahandog. Kaya hindi po pwede na ang katawan natin ay ginagamit sa sanlibutan tapos inihahandog din, ginagamit din natin sa kaharian ng Diyos. Dapat ay imposible nun. Hindi po pwede yung mangyari. Kaya kung tunay na nais natin na tayo'y maging karapat-dapat sa Panginoon, itong pagkatawag sa atin,
Ang sabi ng ating Panginoon, hindi po pwedeng maglingkod sa Diyos ang isang tao, katulad na sinabi ko na wala yung kanyang katawan. Minsan kasi ang isipan ng tao, yung sabi nila, yung isip daw nila, yung katawan daw kasi nila talaga. May mga doktrina ng ganyan, nakinig ko yan sa Baptist. Yung daw talagang katawan papunta ng impyerno. Kasi meron ako nung discussion ng Baptist. Sabi ko sa kanya, kasi naniniwala sila, once you are saved, you're always saved. Hindi mawawala sa ng kaligtasan. Ang gusto hindi parang bata na bigay bawi. Tinanong ko siya, paano kung ang isang lalaki at babae na hindi kasal, abutan ng Panginoon na rapture, magkapatol, ligtas ba o hindi? Ang sagot nila, ligtas daw ang kaluluwa, pero ang katawan daw sa impyerno. Dahil ang katawan daw ay makasal. Hindi po pwede yun. Ang una natin inihahandog sa Diyos yung katawan. Naman yung ba yung pinag-aaralan natin? So itong dapat natin maunawaan, hindi po pwedeng hati. Hindi, ano sabi ng Panginoon? Kung ang problema mo ay ang iyong mata, lukitin mo. Mas may hindi pa pumunta ka sa langit kung wala kang mata, isa mapunta ka sa impyerno na kumpleto mata mo kung katawan mo. Hindi literal na ano yun. Ibig sabihin mo talagang dungitin mo. Ibig sabihin mo, hindi po pwede ng iyong katawan ay nakahiwala yung isang bahagi ng katawan mo na pinaglilingkod sa Panginoon. So yun ang dapat natin maunawaan. Ano sabi nito? Holy. Yung katawan mo, kinakailangan na sabi ito'y banal. Yun ang sabi ron. Pangalawang sinabi nito, acceptable. Katanggap-tanggap. Yun ang dapat natin isa pang bagay na maunawaan. At pangatlo, yung sabi nito, yung inyong kaisipan. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, buong katauhan mo, ipaglingkod mo sa Panginoon. Kaya malimit ko na sinasabi sa atin, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po pwede yung kaliwang paa sa impyerno kung kanang paa sa langit. Kaya nga din natin pinahintulutan, kaya kahit ganyan ang mga ganyan ka-professional ang ating mga manunagto, pinahintulutan natin yan. At least dyan lang sila tumutugtog talaga. Kaya yan yung professional. Pagkatapos dito, may schedule pa rin sa club. Butugtog dito, pero dito hindi ikaw. Patayo doon, tapos tumipang kantalon. Yeah. Hindi nakakapirang ng napakaramang simbahan. Pero dapat natin maunawaan, tayo tinawag na maglingkod sa Panginoon na hindi mo dapat dala-dala pa rin ang prinsipyo ng sanlibutan. Amen? Hindi tayo doon sa ganun tinawag. Tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Yung ating, kaya sabi nga ito yung ating, paisinin natin, kailangan daw yung ating katawan ay malinis, banal, at katanggap-tanggap. Pangatlo, sinabi niya dito, hindi lang yung katawan, pati yung basahin natin. Yung ating kaisipan, balik tayo doon sa ating ano. So verse 2, ang sabi nito, and be not conformed to this world. Ano ibig sabihin nun? Ang tinutukoy dyan yung kaisipan mo. Isama mo rin sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang umayon. Ibig sabihin, huwag mong taglayin sa paglilingkod mo ang prinsipyo ng sanlibutan. Amen? Yun ang tinutukoy niya, na huwag mong taglayin sa pagsapasok mo sa tahanan ng Diyos, taglay mo pa rin yung prinsipyo ng sanlibutan. Yung sistema ng sanlibutan. Kundi sabi nito, mga iba kayo ng inyong kaisipan, kaya ang pinaglilingkod sa Diyos, body, soul, and spirit, at yung ating kaisipan, kasama yan.
Yan ang tunay na pagsamba. Ano sabi doon? Upang maunawaan nyo kung ano ang tama at karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Yun ang dapat nating maunawaan. At yun ang siguro marahil ang dahilan kung bakit tayo ay hirap dumami. Amen? Sa totoo lang, kung maunawaan lang ito na napakaraming tao, puno na tayo dito. Amen? Yun ang dahilan kung bakit yung iba hindi nila mailakin sa church na ito ang kanilang. Dahil gusto nila taglay pa rin nila yung prinsipyo ng sanlibutan, yung kaisipan ng sanlibutan. Pero hindi tayo doon tinawag ng Panginoon. Yun ang problema sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Pangalawa, ay yung tinatawag na hati ang puso. Paglilingkod na hati ang puso. Natin niyo po ang dahilan nun kung bakit ang tao hindi siya makapaglingkod sa Panginoon na kumpleto yung katawan niya. Nais ko lang idagdag yung sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Anong sabi niya kalagay doon? Ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu ingatang buo na walang kapintasan sa pagbabalik ng Panginoon. Yun po ang tamang paglilingkod sa Diyos. Ang pagiging hati ang puso, half-hearted. Ang isang hindrance dyan, takot. Wala naman iba. Takot. Takot na baka hindi sila maintindihan ng sanlibutan. Takot na baka talikuran sila ng sanlibutan, ng kanilang kaibigan, ng kanilang mga mahal sa buhay. Takot na baka hindi na sila pakitunguhan ng nararapat. Takot na baka sila insultuhin. Pabilang ba na ba ng mga race doon? Hindi ko malaking ganyan to. Bakit na masabihan ka na kuhan? So yun ang isang dahilan talaga. Kaya nakahati ang puso ng tao kasi na gusto pa rin niya kung anong pakikisama sa kanya sa libutan, ganun pa rin walang mababago. Natatakot siya baka hindi siya matanggap ng isang libutan, mga kaibigan niya. Yan man yung nasabi ng Apocalypse sa chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, ang kanilang bahagi ay sa kadat-dagatan na dininas na hapon. Sinurkat ko na lang, marami pang nakalagay doon. Pero number 1 nominate sa impyerno yung mga duwag. Lilinawin ko lang, hindi yan duwag sa pakikipag-awan. Hindi yan duwag sa pakikipag-kapatayan. Ibig sabihin na, hindi yan duwag yung kapag-inahan mo ka. O ano, pitikin mo nga, ituin mo ka sa pena. Hindi lang ibig sabihin no. Takot na ipahayag mo ikaw ay followers ng Panginoon. Takot na ipakita kaiba ka sa kanila. Takot na ang dahilan kung bakit napakaraming tao hindi umunlad-unlad ang paglilingkod sa Panginoon. Basahin natin yung Lucas sa chapter 9 verse 62. Dapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Wala daw tao na pwedeng maglingkod sa Panginoon. No, walang tao na pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Nangusap ng Panginoon dyan patungkol sa pagsasaka. Yung pag-aararo, yung nagpupuntivate ng lupa. Yung hinihila ng kalabaw. Pero ngayon, makinarya na. Hindi na uso yung ganon. Kasi yung mga nag-aararo na ganon, sino nakakapunta rito sa bukid? Nakikita mo yung mga
pag-aaral ng mga magsasaka, makikita mo yung daan ng talim ng kanilang araro, makikita mo diretsyo. Ano dahilan? Kasi nakatingin yun doon sa ano. Nakatingin yun lang, diretsyo. Wala kang makikita nag-aaral na yan. Habang ginaano niya yun. Makisama yun, nakagano niya yung kalabaw. Pag ganun niya, makita mo yung tama ng ano mo doon, pag ganun sigsag. Wala sa kaayusan. Hindi magandang tanong. Hindi ibig sabihin ng Panginoon. Hindi ka po pwede maglingkod sa Kanya na hindi mo pinuputol yung iyong ugnayan sa sanlibutan. Taliwas siya sa prinsipyo ng sanlibutan, ang sabi ng kawikaan ng sanlibutan. Ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makaparoon sa kanyang pinagparoon. Pero tinutukoy nun doon, yung utang na loob mo sa magulang mo. Yun naman totoo talaga sinasabi rin. Pero minsan, nangyayari nga yun, at ginagamit nga yun, pwede lang ka pala nun, wala ka naman palang pakisama. Ang sinasabi ko, pwede kang makisama, pero hindi ka pwedeng makisama. Yun ang isang problema. Kasi natin yung asawa ni Lot. Susunugin ang Sodoma at Gomorra. Diba? Anong bilin ng anghel? Huwag kayong lilingon. Magpapababa ako ng apoy mula sa langit at susupukin ko ang Sodoma at Gomorra. Dahil sobra na ang kasamaan ng Sodoma at Gomorra. Pakihayop sinisipingan na nila doon. Doon, pakihayop. Nangyayari yun. Sa kapanahon na natin, nangyayari yun. Oh. Kung naniniwala, hindi kayo ignorante, lalo na sa mga tao laki hawak ang internet. Kita mo naman isa sa YouTube. Diba? Yung aso. Parang mahirap bangkitin eh. Nahalikan mo na sila na bahagi ng babae. Kita ko ganyan. Hindi tayo ignorante. Kaya nga dapat piliin mo yung bawat ano mo doon dahil dapat limitado ka. Marunong ka magbuan. Ganon sa Sodoma at Gomorra. Ganon lang sa Sodoma at Gomorra. Pati hayop, sinisipingan nila. Kaya tinupok na naman ng Panginoon. Inilabas niya ang mag-asawa, isang pamilya na si Lot at ang kanyang asawa. Ibinanggit ko anong pangalan niya. Kaya nga ang mga tao nang hindi pinalulugan ng Panginoon, hindi niya binibigyan ng pangalan. Napapansin niyo ba yun? Walang pangalan. Nabanggit ko ito ng nakaraan, ba? Dito sa aking pangangalan. Ang mga tao hindi kinikilala ng Panginoon, hindi niya binibigyan ng pangalan. Yung lalaking mayaman doon sa Hades, si Lazaro na pulubi nila ganyan ang pangalan, pero yung lalaking mayaman, wala. Diba? Yung asawa ni Lot, yung sambayan niya, gustong ilipat ng Panginoon sa panibagong antas ng buhay. I-level up niya yung buhay o yung sambayan ni Lot. Pero pansinin natin, ang sabi ng kasaysayan, ang asawa ni Lot ay lumingon. Pinagbibilin ng anghel, huwag kang lilingon. Putulin mo na. Tapusin mo na ang ugnayan sa bayan na yan. Huwag mo na yang lingunin. Pero ano sabi doon? Lumingon ang asawa ni Lot. Naging haliinas. Yun ang problema sa napakaraming Kristiyano ngayon. Kaya puro immature. Dahil hindi mag-level up ang kanyang buhay Kristiyano kasi laging nakalingon sa likuran. Naglilingkod sa Panginoon, taglay pa rin nila ang prinsipyo ng sanlibutan. Naglilingkod sa Panginoon, gusto niyang tumama, pumatagos siya sa ating Panginoon, sa takalan ng Panginoon na taglay pa rin niya ang prinsipyo ng sanlibutan. Kasi nga takot siya. Marami tayo.
Marami ang nakikita natin na napakamagal ng pagtundan ng kanyang pagiging Kristiyano. Kasi nga, ang puso niya, hindi mag-level up kasi na taglay pa rin niya yung prinsipyo ng sanlibutan. Ngayon si Mama nagtataka. Bakit sila ganun? Ang tagal na nila sa kaya sabi ko, yun din naman ang dahilan kung bakit marami sila. Madali sila magpadami. Kasi hindi nila tinuturo sa kanilang mga tagasunod, sa kanilang mga membro, yung tamang pagsamba sa Diyos. Kaya ang asawa ni Lot, hindi siya pumasok sa panibagong antas ng level ng kanyang buhay dahil lumingon siya sa likod. Hindi nagle-level up ang buhay ng taong palingon-lingon sa likuran. Hindi pa rin niya pinuputol. Sabi nga ni Pastor Kim Yamas, kaya mayroong mga taong isang gano'n na nangyayari. Makikipag-break sa kanilang ex, pero yung account ng ex niya naroon pa rin sa cellphone niya. Hindi niya binablock. At paminsan-minsan, sinisinta niya. Ano kayang ginagawa ng ikumara? Hindi ba gusto ng Jehovah yun? Mas maganda pa rin ako. Di ba? Kaya ang nangyayari ganun. Maisa mo, sila pa rin. At pangatlo, at dito ang magtatapos, none cannot be saved if he is not pleased by God. Ang tao ay hindi maliligtas nang hindi siya kalugod-lugod sa Diyos. Huwag niyo kalilimutan mo. Hindi po pwede ang isang tao ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang pansinin natin dito yung ginagamit ay acceptable. Ang isang vocabulary niya, ang ibig sabihin niya ay kalugod-lugod. Yung salitang acceptable, tingnan sa Tagalog ang nakalagay dyan ay kalugod-lugod. Katanggap-tanggap. Yun ang ibig sabihin mo, hindi ka pwedeng maligtas kaya hindi totoo yung once you are saved, ligtas ka na magpakailanman. Kahit hindi ka na dumalo o napadala mong dumalo, ay ligtas ka pa rin. No. Tandaan natin, ang ating kaligtasan nakadepende pa rin sa kaluguran ng Diyos. Pasilin natin ito. Matthew chapter 25 verse 21. Nasabi rito, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ibig sabihin, kinalugdan siya ng Panginoon. Natanggap-tanggap siya sa Panginoon. Hindi ka po pwede. Hindi ka pwede maligtas na hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Yung nasabi din nung isang tinalakay ko, ang ibig sabihin ng buhay. Hindi ako pumasok bigla. Sabay ganon. To glorify God. Tama naman. At paano mo mabibigyan ang kaluwalhatian ng Diyos? Gumawa ka ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Sabi, inulit-ulit yun. Verse 23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ibig sabihin mo, pumasok ka sa kaluguran ng iyong Panginoon. Ano sabi kung babasahin natin at bibigyan natin ng pansin at sino ay lumakad? Siya hindi nasumpungan sapagkat siya nasumpungan o nasabi doon siya ay tinalugdan ng Diyos kaya siya lumakad na kasama ng Diyos. Ano sabi doon? Tinalugdan ng Diyos.
Nasabi ng Panginoon kay Satanas, nakita mo ba ang aking aliping Sihon? Walang taong matuwid na katulad niya na aking lubos na kinalulugdan. Kaya maliban ang tao ay kalugdan ng Panginoon, questionable ang iyong kaligtasan. Kaya yun ang dapat natin maunawaan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, uulitin ko. Ano sabi ng Panginoon? Kaya nga mga kapatid, pinamamaki ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na siya inyong katampatan, magsamba. At huwag kayong magsiayon. Anong ibig sabihin nun? Ang isang sabi doon, putulin niyo na ang ugnayan niyo sa sanlibutan. Yan ang ibig sabihin nun. Putulin niyo na, talikuran niyo na ang prinsipyo ng sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan ang problema kung bakit napakaraming ayaw sumunod sa Panginoon. Hindi ko talang malimutan yung sinabi ng Pastor Lito. Kaya sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay parang pumapasok ng restaurant. Namimili sila kung ano yung gusto nila. Gusto kong maligtas, gusto kong maglingkod sa Panginoon, at gusto kong maligtas. Kaya lang gusto ko, may dalawa akong asawa, kung maaari nga tatlo, dito ako sa Muslim. Dadalo ako dito, libre ang ano dito, tatlo ang asawa. Gusto ka maglingkod sa Diyos, niya lang. Paano mo ba yung magtatays ka? Dito ako kay Eli Soriano. Gusto ko talaga maligtas, kaya lang gusto ko pa rin nakakapag-inom ako eh. Ay, dito ako sa Alice. Pwede mag-inom dito. Parang pumapasok, di ba? Anong gusto mo? Gusto ko yung masarap na manok ay dito sa Kentucky Fried Chicken. Ay, gusto ng hamburger. Ay, mas masarap ang hamburger ay dito sa ano makro. O Kimberger. Kaya ang tao namimili. Di ba? Kung saan siya papasok, depende doon sa aayon sa kanyang kagustuhan. Kaya ko sa Pattersons. Ang daming bawal yan. Bawal na bawal ang inom, bawal ang bisyo, bawal pa magpakulay ng buhok. Sasabi. Yeah? Kaya yung anak ko doon, yung natanong, buti nagkakain dito sa pastor mo yung buhok na ganyan, may mga kulay. Natin nga pastor po, depende yan doon sa kultura ng Jews. Hindi ibig sabihin doon, may kulay ang buhok natin dito, iba na tayo. Pero hanggat maaari, yung natural. Hindi na totoo nun eh, mas masahata doon sa natural. Yeah? Ayan na, okay yung okay cherry ang sasamang loob doon sa mga taga-Quezon kasi gano'n ang kultura nila eh. Ano sila sa gano'n, hindi sila kaya sabi ng Pastor Boy, depende yan sa kultura. Pero yung sasabihin mo gano'n, namumuhay ka sa kasalanan, hindi na kultura yun. Wala nang kinalaman yun. Ibig sabihin mo, problema na yun. Diba? Kaya kasi, pag uuwi ka ng Quezon, magwiwig ka, yung politikim na itim ng buhok mo. Hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Hanggat hindi natin naunawaan ang mga bagay nito. Basahin niyo ang aklat ng awit, dito ako magtatapos. Psalms chapter 22 verse 8. Ang sabi nito, magtakatiwala ka sa Panginoon, ililigtas niya siya. Iligtas niya siya, yamang kinalulugdan niya siya. Kaya ang tao, malimang kalugdan ng Panginoon, hindi niya maliligtas. Sayang lang ang pagpapadal mo. Kaya nga lagi sabi ng aking pastor mo, magpakatotoo ka, brother.
Iniwan mo na nga yung luma nating relihiyon. Tapos ganyan pa rin ang iyong pamumuhay. Kung gusto mo totoo, totohanin mo na nga naman. Yan laging sinasabi ng aking pastor mo. Totohanin mo na nga naman. Magpakatotoo ka. Brother. Kung ibabasin natin yan dito sa Leviticus sa chapter 22 verse 20, ang sabi nito, datapwat alinmang may kapintasan ay huwag ninyong ihahandog sapagkat hindi tatanggapin sa inyo. Ibig sabihin kung ano man, ibig sabihin ng may kapintasan, ang ibig sabihin niya yung hindi kalugod-lugod. Huwag kang maghahandog sa Diyos ng hindi kalugod-lugod. Pasinin ninyo, sabi kasi ng karamihan, isa naman yan eh. Saksi, Iglesia, Mormons, lahat yan, patungkol yan sa Diyos. Magsama-sama man yan, isa pa rin ang pupuntahan niya, ang Diyos. Yes, totoo yun. Pero pansinin natin, sa paghahandog ni Abel at ni Cain, iisang Diyos ang hinandugan. Pero, iisa lang ang sila. At pinaligtan. Yes, pwede. Oo nga, pwede. Diyos nga rin. Isang Diyos din nga. Pwede yun. Pero hindi ang Diyos sumasagot sa lahat. Iisang Diyos. Iisa lang ang kanyang tinutulog. Ang taong tinalulugdan niya. Si Abel, sapagkat gumawa siya ng tama. Inihandog kasi ninyo anong bakit? Minsan pinag-alalang yun, bakit hindi nilingat? Sinagrama yun, galit na galit si Cain. Bakit hindi mo tinanggap yung aking handog? Galit na galit siya. Alam mo kung ano inihandog niya? Yung alanta na gulay. Kasi magsasaka kasi yung mga kamote na may mga sugat, may mga tanga, kung tawagin sa ano sa peso, yung mga kinain ng uod. Yun yung mga tira-tirahan. Pero ang hinandog ni Abel, dahil mag-aalaga siya ng tupa, yung pinakamagandang kordero sa kanyang mga tupa, ang hinandog niya. Yung isang malaking katotohanan noon, walang dugo sa inihandog ni Cain. Pero kay Abel, lumala ito. Yung ihandog niya yung tupa, nakubuyog dugo. Kaya sa paglilingkod mo sa Diyos, kung hindi madugo, hindi ka kalulugdan ng Panginoon. Kung ang inihandog mo lanta, walang katao, walang kakda, walang katas, walang dugo, hindi ka kalulugdan ng Panginoon. Kaya ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, sabi ng ating paksa, a living sacrifice. Yeah? Napalino ng teksto natin, isang buhay na paglilingkod o paghahandog. Ha? Ano sabi nito? That ye present your bodies as a living sacrifice. May dugo. Mas madugo. Masakit. Di ba? Kaya lang si Jesus, ihandog niya ang kanyang sarili, hindi lang ta. Madugo, dumalak yung dugo niya. Mahirap. Pero ginawa niya, yun ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang ating dapat maunawaan. Kung nais natin mag-level up tayo, sabi ko nga sa inyo, hindi ka mag-level up hanggat hindi mo na, hanggat taglay mo pa rin ang prinsipyo ng sanlibutan. Nababalot ka pa rin ng takot. Takot ka na hiwalayan kanila, takot ka na umakwat sila sa iyo, takot ka na insultuhin kanila, nasabihan ka ng ano-ano, takot ka na usigin ka, takot ka na pagtawanan ka, hindi mo makukuha yung pinakamabuti, hindi ka maayos ang paglilingkod mo sa Panginoon at questionable ang kaligtasan mo kung hindi ka kinululugan ng Panginoon. Ang kahulugan ng buhay ay to glorify God. Bigyan mo ng kaluwalhatian. Hebrew 11:6, it is impossible. Ano malagay? Without faith, it is impossible to please Him.
kung walang pananampalataya, napaka-imposible na ang tao'y kalugdan ng Diyos. Iyon po natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple kaya kapano. So, huwag natin ang gayahin. Iwanan na natin ang sistema ng sanlibutan. Amen. And yun ang tunay, amen, nakahulugan. Walang, ang kasiyahan ay wala sa sanlibutan. Nasa ating Panginoon ang tunay na kasiyahan. Amen. Ito dapat natin maunawaan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Lahat naman tayo mga Kristiyano ay lahat ito mayo. Kita natin ba rin ang ating Panginoon ditong panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang maraming tao nag-hesitate kasi hindi nila maunawaan. Ayaw pa rin yan. Gusto nila kasi ipasok yung prinsipyo ng sanlibutan. Kaya ngayon kung mapupunan nyo, ang nag-a-adjust ay ang simbahan. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat ang simbahan ang nag-a-adjust. Dapat ang sanlibutan ang nag-a-adjust. Sila ang kukopya sa atin. Hindi yung tayo ang ibababa natin yung standard natin para sa kanila. No, mali yun. Kaya maraming simbahan ngayon, tinatanggap nila, ibababa nila, gunagamit nila yung mga tao kahit ayaw iwanan ng sanlibutan, kitang-kita, ayaw iwanan ng sanlibutan. Sa panglabas nilang kaanyuan, kitang-kita na ayaw nilang iwanan ng sanlibutan. Hindi tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Hindi natin makukuha yung sinasabi ng ating Panginoon na and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ito ang tawag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sabitan natin ang ating Panginoon. Itong panahon na handog natin ang ating buhay sa ating Panginoon, buhay sa altar. Ito kami pag-usap sa ating Panginoon Diyos. Sabihin, Panginoon, salamat sa mga katotohanan na ating nauunawaan. Tulungan mo po ako'y maging karapat-dapat sa paggawa ko ang mga bagay na kaligid-lugid sa iyo ng ilang Diyos. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tulungan mo po, Panginoon, sila
dakilang Diyos, patuloy mo siyang bigyan ng paglagot, pagsulong na paglilingkod sa iyo. Yes, Lord God, in the name of Jesus. Bawat sandali, nag-iito panahon. So, isawin natin. Sa bawat oras at sandali, pag-upuri sa'yo lagi, pagsamba mananatili, sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili, sa buhay ko ay maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Yan ay maging buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali maging dito panahon. Upang ang bawat sandali, upang ang bawat sandali maging dito panahon. Yes, minsan pa puri natin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan ng God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise. Sa bawat bayan ay mayroon ng mga gawain ng ating Panginoon Diyos. Wala pa akong nakita na bayan na walang church, ng mga Pentecostal church. Pero bakit ang ating church, ang ating leader, Pastor Wayman Mitchell, ay tinayo ka ng Panginoon upang abutin ang buong sanlibutan? Kasi panahon na para ipakita natin kung anong pagkakaiba ng mabuti sa masama. Amen? Panahon na para ipakita natin kung ano yung tama at kalugod-lugod na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ito ang dapat natin maunawaan. Praise God. Amen? Sabi ng Panginoon, merong isang naghasik ng binhi. Pagkatapos ng paghasik ng binhi, mayroon naghasik ng masamang binhi. So pagkaraan ng isang linggo, nasabi ng tagapag-alaga ng bukid, Panginoon, di ba't ang inihasik natin yung mabuting binhi? Saan ang galing ang masamang binhi? Sabi ng Panginoon niya, may isang kaaway ang gumawa nito. Gusto mo bang pumunta ako rin at bunutin ko lahat? Ang masamang binhi, sabi ng Panginoon, wag, baka sa pagbunot mo ng mabuting, ng masamang binhi, madamay ang mabubuting binhi. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin yung mabuting binhi at yung masamang binhi, iisa ang hitsura. Kaya baka madamay yung mabuting binhi. Iisa ang hitsura, iisa ang kinakanta. Iisa ang awitin, iisa ang ginagawa. Ano sabi ng Panginoon? Hintayin mo ang panahon ng pagbubunga.
Kaya mahalaga yung pagbubunga. Dahil doon mo makikilala kung sino yung masama, kung ano yung pwede. Doon mo makikita yan sa pagbubunga. Kaya sabi ng Panginoon, hintayin mo yung pagbubunga. At pag sa panahon ng pagbubunga, i-harvest mo yung mga tining na bunga ng mabuti, ilagay mo sa aking kamay. At ilagay mo sa apoy yung masamang pananim. Yan napakahalaga. So dito tayo tinawag mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain ko yung ating Panginoon. God bless us all. Amen. Isa po tayo, pagpalain kayo ng ating Panginoon.